Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! O ano? Kumusta na ang pinapalakad ko sa'yo, Max? Negative pa rin ang resulta. Wala pa rin magandang resulta? Ang bagal-bagal mo naman! Huwag kang mag-alala. Kumikilos na ang mga tauhan natin. Bilis-bilisan mo. Kunin mo sa pwersahan kung kinakailangan. Dumukot kayo ng mga tao at kunin ang kanilang ID. At kung ayaw ibigay, ipapatay mo. Pinapunta naman ako dito ni Gobernadora, dito sa Kapitolyo. Ano naman kaya ang ipapagawa sa akin? Naalala ko yung mga bata. Hindi pala sila na-rescue. Nakakaawa naman sila. Sayang yung mga bata. Hindi rin sila nailigtas. Nakatunog siguro ang mga may hawak ng bata kaya sila dali-daling umalis. Pero kung hindi sana nakalimutan ni Gobernadora ang inireport ko sa kanya, sana ay nai-rescue pa ang mga batang yun. Kawawa naman ang batang yun. Sana kaya sila itinago ang mga batang yun. Buti na lang at nakatakas si Sandy. Kung hindi, isa rin siya sa mga batang yun. Anong grupo kaya ang kumukuha ng mga bata? At kailan lang naibalita na may mga kadalagahang nawawala? Hindi kaya isang grupo yun? Sana ako na mismong nag-report sa mga pulis para na siguro kung nailigtas ang mga bata. Masyado nga naman kasing abala si Gobernadora. Good morning sa inyo. Good morning. Ayun na si Gobernadora. Kararating lang niya. Pagpahingan ko muna siya sa loob, saka ako susunod.
Bakit mo ko pinatawag? Pinatawag kita dahil may problema tayo. Ano namang problema yan? May tauhan tayo na hindi nakakota. Na naman? Nakailang tauhan na tayo na hindi nakakaabot sa kota na ibinigay natin sa kanila. Kaya nga, bigyan mo ng leksyon para hindi pa marisan. Ipasiminto mo siya ng buhay. Tignan mo nga naman. Pagkatapos ng ilang panahon, muli pa yatang magkurukrus ang landas namin ng saribdang yan. Dapat nga ba siyang makinabang sa lagi ng natatanggap sa sahod? Akala mo kung sino siyang supervisor noon. Madalas na ako ang pinag-iinitan niya. Tapos ngayon, ako naman ang boss niya. Tama nga na nasa kumpanyang ito si Saribda. Dahil ipaparamdam ko sa kanyang higit pa sa mga ipinaramdam niya sa akin noon nung siya ay supervisor ng hasyenda. Oh, nagbiring yung cellphone ko. Si Nicole ang tumatawag. Oh, Nicole, napatawag ka. Max, pupunta ka dito sa main office ngayon din. Okay, sige. Pupunta na ako dyan ngayon din. Naririto na ako sa pintuan ng opisina ni Gobernadora. Kakatok na ako. Bukas yan. Pumasok ka na. Magandang umaga po, Gobernadora. Saribda, ikaw na pala. Magandang umaga naman sa iyo. Pumasok ka. Maupo ka. Salamat po. Pinatawag kita dahil may mga reports akong natatanggap ukol sa mga illegal na pasugalan sa lalawigan ito. Wala nga lang akong alam kung saan ang mga pasugalan yon. At yon ang gusto kong alamin mo. Opo, Gob. Perwisyo ang mga illegal na pasugalan yon. Hindi lamang sa hindi sila mahabol ng BIR, malaki pa ang posibilidad na makapangloloko ng ating mga kababayan ang mga yon. Kaya dapat silang mawala. Sa palagay po ninyo, paano sila nakapag-ooperate? Nakapag-ooperate sila sa pamamagitan ng computers, online gambling. Kaya nahihirapang mahuli ang mga sugarol. Kahit ang dapat mahuli ay ang gusali kung saan naroroon ang mga trabahador nila. May mga trabador din pala sila kahit online lang? Oo, mayroon. Wala ho ba kayong lead kung saan sila pwedeng matagpuan? Kung alam ko, bakit pa kita gagambalain? Abena, kung wala ka lang tatanungin pa ay makakaalis ka na. Dahil marami pa akong aasikasuhin. Sige po, Gobernadora. Lalabas na po ko. Sige. At yung pilin ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Online gambling ang pinapahabol sa akin ni Gobernadora. Paano ko kayo malalaman kung saan naglulungga ang mga yon? Gayong wala na akong kakilalang sugarol. Bakit hindi ko kaagad naisip? Tama. Si Nika. Chismos ang babaeng yun eh. At intrigera pa.
posibleng may alam na tungkol sa mga online gambling. Hindi man ito nagsusugal, pero malamang mayroon itong kakilalang mga sugarol. Dahil chismosa ito. Alam halos ang nangyayari sa kanyang paligid. Tamang-tama kung ganun ang pagkikita namin ito. Dahil pa simple akong makakakuha ng impormasyon sa kanya. Saan ko kayo uutusan ng mga tauhan ko para dumukot ng mga tao? Bakit naman tong si Nicole? Kung ano-anong iisipan. Kung yun ay nag-imbento na lamang ng pangalan ng mga dayuhang yun, wala na sanang problema. Kaysa kailangan pang kumuha ng identity ng ibang tao. May tumatawag. Sino kaya to? Si Nika pala. Sasagutin ko ha. O Nika, bakit? Oh, ano? Pahig ka ba sa inaalok kong trabaho kay Saripda? Naku, akala ko kung anong sasabihin mo. Busy pa naman ako ngayon eh. Gusto ko lang kasing malaman ang sagot mo dun sa sinasabi ko sa trabahong ibibigay natin kay Saripda. Oo na. Matalino si Saripda. At magagamit natin ang kanyang katalinuhan sa ating negosyo. Pero papayag lang ako sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Huwag mong sabihin ako ang may-ari nito. Ha? Bakit naman? Ayaw mo nun? Makakapagmalaki ka na sa kanya. Kung dati tauhan ka lamang niya sa hasyenda, pero ngayon, siya na ang tauhan mo. Oo, tama ka. Pero ayoko pa rin sa mga panahong ito. Ha? Bakit naman? Mataas ang pride ni Saripda. Baka pag nalamang ako ang may-ari nito, aayaw na. At ang gusto ko, magtagal muna siya dito. At pag matagal na siya, na nag-i-enjoy na siya sa taas ng kanyang sahod, saka ako magpapakilala na ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Tignan ko lamang kung parang sasampalin siya ng katotohanan ng dating tauhan niya at lagi niyang pinapahiya, ay siya na pala ang boss niya ngayon. Maganda yung naisip mo, Sir Max. Ang sarap ng pakiramdam ko siguro pag nangyari yan. Kaya't huwag mong sasabihin kay Saripda na ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Okay, sinabi mo siya nga pala. Kaya lang, sino palang magtuturo kay Saripda kung magiging trabador natin siya? Si Elmer. Siyang bahalang magtuturo kay Saripda kung anong mga gagawin niya. Kung ganon, ay tatawagan ko ngayon din si Saripda para magkakombisyon na ako sa pamamagitan niya. Nagriring ang cellphone ko. Sino kaya ito? Si Nika pala. Hello? Nika, napatawag ka. Magkita tayo sa restaurant kung saan tayo nagkita noon. Dahil may maganda akong sasabihin sa'yo. Maganda ang trabaho mo, kaya't maganda rin ang sweldo mo. Okay. Magkita tayo.
Yan lamang ba ang orderin mo? Mag-order ka pa. Ako ang taya. Mukhang yayamanin ka na ngayon, ha? Mukhang tama yatang hinala ko. Siyempre naman. At hindi ako magkakalakas loob na alukin ka sa trabahong sinasabi ko sa'yo kung hindi ko maipapakita sa'yo ang laki ng pagbabago ng buhay ko. Alam mo bang napag-aaral ko na ang dalawa kong kapatid at naipapagamot ko na rin ang itay ko? Kaya nga kitang-kita ang ebidensya. O ano, tatanggapin mo na ba ang iniaalok kong trabaho sa'yo? Nako, sa tagal ng paghanap ko ng trabaho, tanga na ako kung hindi ko pa rin susunggaban yang iniaalok mong trabaho sa akin. O sige, kumain muna tayo at pagkatapos natin kumain, ay saka ko sasabihin sa'yo. Nagre-ring ang cellphone ko. Baka si David ito. Uy, si Nika pala. Nika, kumusta? Ikaw ngang kukumustahin ko eh. Oh, ano nang desisyon mo? Nakapag-desisyon na ako, hindi ba? Ang desisyon lang ng boss mo ang hinihintay ko. Kung papayag siya na nasa bahay lamang ako magtrabaho para hindi na ako lalabas pa ng bahay, makakatipid ako. Oo, huwag kang mag-alala. Pumayag siya. Basta't maabot mo lamang ang kota. Kota? Anong kota? Ganito yun. Makinig kang mabuti at ipapaliwanag ko sa'yo. Sa mga sinabi sa akin ni Nika, maliwanag ng online gambling at pagpapautang ang negosyo ng kanyang boss. Ito na nga yatang sinasabi sa akin ni Gobernadora. Pero hindi ko muna sasabihin kay Gobernadora ang pag-uusap namin ni David kung ano ang magandang gagawin. Kailangang makausap ko si David. Namisyata ako ng sweetheart ko at tinawagan ako. Che, na-miss ka dyan. Trabaho ko ang pag-uusapan natin ito. Trabaho na naman. Ano ba naman yan? Gusto ko na yan magselos ah. Tama ang hinalin ni Gobernadora tungkol sa online gambling. Ha? Ano mo ibig sabihin? Anong hinala ni Gobernadora na sinasabi mo? Inatasan kasi ako ni Gobernadora na alamin ang tungkol sa mga usap-usapang illegitimate online gambling at may nalaman akong isa. Talaga? Oo, pero hindi pa ako sigurado kung illegitimate na o hindi dahil wala pa akong ebidensya. Sige. Kung magkaroon ka ng sapat na ebidensya, sabihin mo lang sa akin. Oo. Sasabihin ko rin kay Gobernadora. Ha? Bakit kailangan mong pagsabihin kay Gobernadora? Siyang nag-utos sa akin sa trabahong ito. Hindi ba dapat na malaman niya? O ano? Kumusta yung tauhan natin na tamad? Binigyan mo na ba ng leksyon? Oo, Nicole. Pinakulong ko muna. Ano? Bakit?
bakit mo pa pinakulong? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pasimento mo siya ng buhay? Oo naman. Pero darating tayo dyan. Pero sa ngayon, pinakulong ko muna at pinabugbog ko na para makita ng mga iba nating tauhan at nang hindi siya pamarisan. May katwiran ka. Kahit pala papaano may utak ka. Oo naman. Ano ang akala mo sa akin? Asya nga pala. Nabanggit ko na ba sa'yo ang tungkol sa job application ni Saripta? Anong sinabi mo? May job application si Saripta? Oo, si Saripta. Sinong Saripta? Sino pa? Di si Saripta Salvacion na dating supervisor ng hacienda. Ano? Ano ang gagawin ni Nicole sa job application ni Saripta? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan, subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripta Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripta Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripta Salvacion!